Tinalo man tayo ng New Zealand ngayong Window 2 ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay hindi may kakaila na sobrang laki na naging improvement ng Gilas Pilipinas sa iba't ibang aspeto ng laro ng basketball. Unang-unang kapansin-pansin dito yung addition ni Juan Gomez de Liano na instant talaga yung naging epekto sa laro ng Gilas Pilipinas. Kapansin-pansin dito yung nagkaroon tayo ng isa pang offensive option at gumanda yung ikot ng bola at nagkaroon tayo ng magandang start, no? Okay na okay yung naging start natin sa laro. Kung mapapansin din natin, kayang-kaya makipagsabayan ni Juan Gomez de Liano sa mga malalaki na gwardiya ng New Zealand. Kaya napakaganda talaga na naging addition ni Juan Gomez de Liano. Hindi man pumuntos ng malaki si QMB, AJ Du at Carl Tamayo, ay masasabi kong maganda rin ang naging performance nila against sa mga big guys ng New Zealand na alam naman natin, no, na super skilled and physical. Lalo na yung AJ Du, no, ang daming naiilang sa kanya na New Zealand bigs pagdating sa ilalim. At yung ganitong klaseng consistency ang kailangan natin para magkaroon tayo ng tsansa o magandang tsansa against Australia. At eto na nga, humuhulma na kung sino ba talaga ang cornerstone ng Gilas ngayon. At yun nga ay si Dwight Ramos. Sa roster natin ngayon sa Gilas Pilipinas, parang si Dwight Ramos lang yata yung kayang maglaro ng multiple position. Sa laro natin against New Zealand, nakita rin natin si Dwight Ramos na pinalitan si Juan Gomez de Liano sa point guard position. Sobrang laking bagay nun, no? Kasi si Dwight Ramos, 6'5", malaki siya para sa posisyon niya at maganda rin yung kanyang ball handling at yung decision making pagdating sa mga plays. Kung titignan nga natin yung huling 10 laro ni Dwight Ramos sa Gilas Pilipinas, wala kang makikitang masamang laro or bad game ni Dwight Ramos. Kaya kahit medyo hindi maganda yung nilaro ni Justin Brownlee na nagprovide lang ng 6 points sa larong ito, hindi natin naramdam, no? Kasi nga ang ganda ng performance ng mga locals natin. At meron pang ilalakas ang Gilas na to dahil hindi pa naglalaro si Kai Sotto at si Justin Baltazar. Pag nailagay mo yung dalawang yun, magkakaroon tayo ng instant impact kagad sa offensive at sa defensive side. Kaya kahit natalo tayo ng 3 points against New Zealand, hindi ako malungkot, no? Hindi ko nakikita to as negative performance ng Gilas. Bagkus, tingin ko, ito na yung start na mas lalakas pa ang national team natin.